Magandang gabi sa bawat isa. Muli, night devotion tayo. At ngayon ay nalimutan ko na naman yung aking Bible. Siguro bukas, kukunin ko yung isa kong Bible doon sa bahay. Kasi nalimutan ko lagi ko nang nalilimutan yung Bible doon sa kabila. Dahil nabanggit ko nung nakaraan na dalawa yung aming binabantayan. So, dito ako sa church. Dito ako nagbabantay. Doon naman ako gumagawa sa kapila. Kasi dalawang building to. Then, yun. Doon ako nag-work. Tapos, dito ako natutulog sa church. Kaya, yung isa kong Bible sa bahay, siguro kunin ko na lang muna bukas. Tapos, dito ko siya ilalagay. Dito ko itatabi para kahit malimutan ko yung isa, meron pa akong isang Bible. Pero ganun pa man, ay explain ko muna yung aking natutunan dito sa Isaiah chapter 26 verse 20 to 21. Salamat sa Panginoon dahil meron siyang ginamit na tao para gumawa ng apps na Bible. Ito siya. Yan. At yun. Sabi dito, pumasok kayo sa inyong sa inyong bahay, bayan kong hinirang. Isaran ninyo ang mga pinto. Magtago kayo hanggang humupa ang galit ni Yahweh. Sapagkat darating si Yahweh mula sa kalagitnaan upang parusahan ang mga tao sa daigdig dahil sa kanilang mga kasalanan. Sa sandaling ito'y mahayag ang mga lihim na pagpaslang at mabubunyag pati ang kanilang libingan. So, yun. Base sa aking pagkakaunawa ay tumutukoy po ito sa paghatol ng ating Panginoon sa mga taong makasalanan. Pero, ganun pa man, kung i-apply natin ito sa ating buhay, sa kasalukuyan, ang nakuha kong aral dito, sabi dito, pumasok kayo sa inyong bahay, bayan kong hinirang. So, yun. Ang tinutukoy po dito, base po sa aking pagkakaunawa, yung bayan kong hinirang o hinirang. Isara nyo ang mga pinto, magtago kayo hanggang humupa ang galit ni Yahweh. Paano ko ba may explain? Base sa aking pagkakaunawa dito, tayo na nakakilala sa ating Panginoon, na tayo na nananampalataya at nagtitiwala sa ating Panginoon, sinasabi niya na tayo ay pumasok sa ating bahay. Dahil darating ang ating Panginoon sa langit upang parusahan ang mga tao sa daigdig. So, ang pagkakaunawa ko po dito, base po sa aking pagkakaunawa, ay sa anumang sitwasyon ng ating buhay, kung may apply po natin ito sa ating buhay, ay maganda po. At yun po, base po sa aking pagkakaunawa, at isa din po ito sa itinuturo po ng aming pastor. Na anumang sitwasyon ng ating buhay, protektado tayo ng ating Panginoon. Ang taong nagtitiwala sa ating Panginoon, sa ating Diyos, kung tayo ay patuloy na magtitiwala, mananampalataya, kung patuloy tayong susunod sa kanyang kalooban, tayo ay hindi mapapahamak kahit na
nagkakaroon ng kaguluhan sa ating paligid, hindi tayo mapapahamak sapagkat ang ating Panginoon ang siyang mag-iingat sa atin. At may tamang panahon sa paghatol ng ating Panginoon. May tamang oras ng kanyang paghuhukom. Kaya kung ikaw ay hindi pa nakakakilala sa ating Panginoon, nawa ay magkaroon ka ng pagkakataon na makilala ang ating Panginoon sa pamamagitan ng taong gagamitin niya sa iyong buhay upang makakilala ka. At sana ay bukas ang iyong puso na siya ay iyong tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay. Yun po yung aking natutunan dito sa verse 20 hanggang 21. At sana po ay naunawaan niyo po yung aking mixing explanation patungkol po dito. At yun, pagpasensyahan nyo na po kung nalimutan ko yung aking Bible. Sa totoo lang, ako po ay naninibago na gumamit ng cellphone sa pagbabasa at pagde-devotion tuwing gabi or ngayong gabi. Pangalawang beses na po kasi ito. Kaya po, pagpasensyahan nyo na po. At ngayon ay dito na po tayo sa verse 27 ng Isaias. Sabi dito, verse 1 hanggang 10 po yung aking babasahin, yung ating babasahin. At yun, umpisa na natin. Sa araw na iyon, gagamitin ni Yahweh ang kanyang malupit at matalim na espada. Paparusahan niya ang Leviathan, ang tumakas na dragon, at papatayin niya ang halimaw na nakatira sa dagat. Sa araw na iyon, sasabihin niya sa kanyang mainam na ubasan, ako si Yahweh na nag-aalaga ng ubasang ito, na dinidilig bawat sandali at binabantayan ko araw at gabi upang walang manira. Hindi na ako galit sa aking ubasan, ngunit sa sandaling may makita akong mga tinik, ang mga ito'y titipunin ko at saka susunugin. Ngunit kung nais nilang sila'y aking ingatan, ang dapat nilang gawin, makipagkasundo sa akin. Darating ang araw na mag-uugat ang lahi ni Jacob, mamumulaklak ang Israel, magbubunga ng marami at mapupuno ang buong daigdig. Pinarusahan ko, verse 7 na tayo ha. Ulitin ko lang, pinarusahan ba ng Diyos ang Israel gaya ng ginawa sa mga kaaway nito? Pinatay ba niya ang mga Israelita tulad ng ginawa sa mga pumaslang sa kanila? Hinayaan ni Yahweh na mabihag ang kanyang bayan bilang parusa. Tinangay sila ng malakas na hangin buhat sa silangan. Patatawarin lang sila kung wawasakin nila ang mga altar at itatapon ang larawan ng Diyos-Diyosang si Ashira at dudurugin ang altar na sunugan ng insenso. Wasak na ang lungsod na siyang tanggulan para itong disyerto na walang nakatira at ginawang pastulan na lamang ng mga baka. Mula verse 1 ng chapter 27 hanggang 10, medyo malalim yung pagkahulugan nito. At siguro, babasahin ko na lang muna siya. At yun, siguro balikan ko na lang pagka merong pagkakataon. Dahil sa sobrang lalim ng pakahulugan nito, hindi ko siya kayang maunawaan
At mahirap naman na magpaliwanag ng hindi natin kayang unawain o hindi natin nauunawaan yung ating ipinapaliwanag. Pero meron ako napansin dito sa verse 1 hanggang verse 10. Sabi dito sa verse 3 hanggang 5, sabi dito, "Ako si Yahweh ang nag-aalaga ng ubasang ito, na dinidilig bawat sandali at binabantayan ko ang araw at gabi, upang walang manira. Hindi na ako galit sa aking ubasan, ngunit sa sandaling may makita akong mga tinik, ang mga ito'y itatapon at saka susunugin. Ngunit kung nais nilang sa aking ingatan, kung nais nilang sila'y aking ingatan, ang dapat nilang gawin ay makipagkasundo sa akin." Ang ganda ng verse na to, verse 3 hanggang 5. Dahil sinasabi dito na inaalagaan ng ating Panginoon ang ubasan na ito at dinidiligan bawat sandali at binabantayan ko araw at gabi upang walang manira. Ang tinutukoy po ditong ubasan ay tayo po yun. Hindi na ako galit sa ubasan, ngunit sa sandaling may makita akong mga tinik, ang mga ito'y titipunin ko at saka susunugin. So, yun. Yung mga tinik, siguro tinutukoy po dito ay yung pong mga mapagkunwari at pakitang tao lamang na Kristiyano. Ngunit kung nais nilang sila'y aking ingatan, ang dapat nilang gawin ay makipagkasundo sa akin. Verse 4 hanggang 5 po yun. Na kung gusto natin na tayo ingatan ng ating Panginoon, na kung nais nating siya mismo ang mag-ingat sa atin, tayo ay makipagkasundo sa ating Panginoon. Kung patuloy po natin siyang kikilalanin bilang ating Panginoon na tagapagligtas, at kung tayo ay, alam nyo yun, yung patuloy na magpapasakop sa kanyang kalooban at makipagkasundo sa kanya, tayo ay iingatan ng ating Panginoon. At hindi naman po ibig sabihin noon na kailangan natin makipagkasundo para tayo ingatan ng ating Panginoon. Baka po ma-misinterpret nyo po ako, ha? Sa anumang sitwasyon, mula pagkabata, tayo iniingatan na ng ating Panginoon. Pero, yung iba napapahamak dahil kasalanan din nila. Dahil nagkakaroon sila ng maling desisyon sa kanilang buhay na tinatahak, maling landas, at nakita ko yung aking sarili doon sa mga taong noon na napapahamak. Dahil nalili sila ng landas at hindi nila inunawa yung mga bagay na dapat nilang matutunan. At yun po, hanggang dito na lamang po. Sana po ay naunawaan niyo po yung aking explanation, kahit na medyo malalim po yung pakahulugan nitong verse 1 hanggang 10 ng Isaiah chapter 27. At yun po, ang ganda nung verse na to, verse 3, 4, 5. Hindi na ako galit sa aking ubasan. Hindi na siya sa atin galit, ngunit kung mayroong makitang
mga bagay or pakitang tao lang ay paparusahan ng Panginoon. Titipunin at parusahan. Ngunit kung nais natin na siya mismo ang mag-ingat sa atin, ay tayo ay patuloy na magpasakop sa Kanya, hindi lang makipagkasundo, kundi isabuhay yung mga Kanyang salita na yung mga bagay na Kanyang sinasabi sa atin sa pamamagitan ng ating pastor at pastora. Yun lamang po at marami pong salamat. See you tonight devotion. Pero bukas, tayo po ay devotional recap. God bless po ulit. Bye-bye!